Pastor is Manganan. Praise the Lord. Sige po, yung palakpak po para sa ating Panginoon. Yung pinaka-best po, na palakpak po natin sa ating Panginoon. Jesus is alive! Jesus is alive! Amen. Sino pong natutuwa na ang ating pinapaniwalaan, ating sinasamba na Diyos ay buhay? Parang mahina pa eh. Sino po ang naniniwala na buhay ang ating Diyos? Hallelujah! Kaya po nandito tayo dahil buhay ang Diyos po natin. Amen po ba? Magandang gabi po sa bawat isa. At napakasarap po kanina pong nag-aawitan tayo. Sino pong nakadama sa banal na Espiritu? Ne pong kanyaman, ne po. Kaya nga po, nadama natin yan dahil buhay ang Diyos po natin. Amen po. At napakabilis po ng panahon. Nasa second quarter na po tayo ng 2026. Ano po, hindi natin namamalayan yan. Ano po, tapos na yung tag-ulan. Magpapasko na. Berna. Ano po, September. Ano, pag pumasok po yung September, ayan na. Ano po, sisilip-silip na si Joe. Si Joe, ano po, Marichan. Napakaganda po ng ating mensahe na naman ngayon po sa unang linggo po ng April. At dito po ang pinaka-top tema po natin ay Victory in Jesus. Ano po. By the way po, Happy Resurrection. Ano po, hindi po Happy Easter. Ano po, Happy Resurrection po. Amen po ba? Yung Easter po, nabanggit lang po yan doon sa Old King James Version sa Acts chapter 12, verse 4. Yung Easter po, ang ibig sabihin yan sa Greek, yan po yung Pascha. Ano po? Passover. Kaya nga po, doon sa New King James Version, Passover na po siya. Hindi na po siya Easter. At hindi po tayo sumasali doon sa hinahanap po na, yung naghahanap po ng itlog. Ano po, noon, kasama po tayo dyan, ano po. At saka si Bugs Bunny. Ano po. Pero ngayon, hindi na po. May born again tanay eh. Amen po ba? Yan po ay mga ano po yan, mga paganong gawain po yan. Pero ngayon po, dahil po, nagbabasa tayo, natututo po tayo sa salita ng ating Panginoon, kaya po natatransform, nare-renewed yung ating kaisipan kung ano po yung standard, kung ano po yung katuruan na ayon sa Biblia ang ating pong sinusunod. Amen po ba? Kaya nga yung ating pinaka-tema po ngayong gabing ito o sa buwang ito, Victory in Jesus. At yung ating pong pag-aaralan nito, sino po yung dito, nararanasan niya itong victory in Jesus? Tayo po lahat. Ano po? Kaya nga po, ang ating pinakatema naman po sa linggong ito ay patungkol naman po sa victory over sin and death. Victory. Ano po? Katagumpayan sa kasalanan at sa kamatayan. At ito pong katagumpayan na ito ng kasalanan at kamatayan, ito po ay pinagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesus doon po sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? At nakakalungkot po, ang dami nating mga kababayan pa ang naliligaw na landas. Ano po, kung sa Facebook po, madami nyo napanood, meron po yung nagkakarga ng krus, pagkatapos, yung tawag po nila, doble kara. Ano po, pag napagod yung nagbubuhat, yung nasa likuran naman niya, nakasama niyang nakatali doon sa krus, siya naman. Ano po. Tapos yung isa po, napanood ko rin po dito sa may, yung pure gold, yung wala naman siyang dalang krus. Pero may mga sibat po dito, yung ng pana, nakatusok, may kutsilyo dito. Ay natural po, pag gumanyan siya, matutusok nga siya. Ano po. Iniisip ko po kung saan nila nabasa yun sa Bible. Wala naman ganon. Ano po, kahit na sana pinanood na lang nila yung Passion of Christ.
Ano po, doon sa passion of Christ, nandun po lahat kung ano yung ginawa ni Christ. Kulang pa nga yun eh. Ano po. Ito po, napagtangkumpayan na po ng ating Panginoong Jesus. Ang lahat-lahat po yan. Hindi na po natin dapat ginagawa yan. At kahit kailan, kahit na anong gawin mo sa sarili mo, hindi mo matutumbasan kung ano ang ginawa ni Kristo. Para sa iyo. Para po sa ating lahat. Ang akin pong sa kanila challenge. Alam po ba ninyo nung hinahampas ng Roman soldiers po si Jesus, yung latig kong ginamit doon. Alam po ba ninyo doon sa pinakadulo ng latig ko na yon, meron po siyang hook na bakal. Every time na ihampas po yung 39 lashes. Every time na ihampas nung Roman soldiers po yon sa katawan po ng ating Panginoon at hihilain niya, sumasama po ang laman. Hindi po siya nagpasugat ng 15-15 o 30-30. Hindi po ganon. Hinampas po siya ng husto. Kaya kung titignan mo ang katawan ng ating Panginoon, gutay-gutay niya po. Baka meron na po nakalabas na ribs. Nakikita mo na yung baga niya o yung dito sa harapan niya. Dahil nga, kung 5 yung latig ko na yon, 5 din yung may mga hook ng ganyan. Tatama yon. Isa na lang, sige sabihin natin, isa na lang. Kung saan tatama yan, pag hinila po, sumasama po ang laman. Kaya ba nilang gawin yon? Hindi. Pagkatapos ano pang nangyayari? Barka-barkada, grupo-grupo, nagrarambulan. Ganun ba ang ginawa ng ating Panginoong Hesus? Kalokohan. Di ba? Ano ba yung pamamaraan ng ating Panginoong Hesus? Alam po ninyo, wala man tayong gagawin dapat ng ganun sa ating katawan. Yung 1 John 1:9, pwede pong sa screen natin, 1 John 1:9 at saka yung Romans 10:9, sa LED po natin. Pakabasahin po ninyo yan. Yung 1 John 1:9, ano po ang sabi? If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Meron ho ba sinabi dyan na hampasin mo yung sarili mo? Magbuhat ka ng mabigat na cross? Wala. I-confess mo lang. Kanino mo i-confess ang mga kasalanan mo? Kay Jesus. Tapos doon, ano po ang sabi dyan? And will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Mahirap ho ba itong paraan ng ating Panginoon? Pinahihirap po ng tao. Nakita rin ba ninyo nung ibubuhat yung naka doon sa cross, nakatali sa cross? Naputol yung cross. Ano pa po? Yung Romans 10:9. Ano po ang sabi dyan? If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen po. Mahirap ba to? Bakit ho pinahihirapan ng tao ang kanyang sarili? Ang kakulangan po dyan, yung knowledge, yung kaalaman. Dapat nagbabasa po tayo, pinag-aaralan natin ang salita po ng ating Panginoong Jesus. Kaya lahat po yan, finished work na po yan. Ano po ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 57? But thank God, He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Amen po. Napakalinaw po. Salamat sa Diyos, Ama. Binigyan niya tayo ng katagumpayan sa kasalanan at sa kamatayan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Hindi po sinabi dyan na hampasin mo yung sarili mo. Gumapang ka sa kainit-initan. Napakadali po ng pamamaraan ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Mas gusto po nila yung nahihirapan pa sila. Ginawa na po lahat ng ating Panginoong Hesus sa krus po. Tinapos na niya po lahat.
Kaya nga po, itong katagumpayan sa kasalanan at kamatayan, ito po'y natanggap po natin, nakuha po natin sa pamamagitan lamang sa finished work. Ng ating Panginoong Jesus. At alam po ba ninyo, tinalo niya ang kamatayan. Amen po ba? Kaya nga po wala nang kapangyarihan yung kamatayan eh. Kaya nga dito makikita po natin yung kapangyarihan ng kasalanan. Sinira ng ating Panginoon. Winasak niya po yan. Imbis na po tayo yung nakapako dyan sa krus na yan, napako dyan sa krus na yan, siya na po. Inako na po lahat ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga po yung 1 John 1:9, yung Romans 10:9, yun lang po yung dapat gawin ng tao. Kung alam na lang nila kung gaano sila kamahal ng Diyos, yung John 3:16, manampalataya lang sila sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po sila mapapahamak kung hindi magkakaroon po sila ng buhay na walang hanggan. Andali. Bakit pinahihirapan nila ang kanilang mga sarili? Kaya nga po, dito pag-aaralan po natin, paano yung victory over sin and death. Ang una po nating tema ngayon sa gabing ito, ang gaganda po niyan. We have victory over sin and death because identify with Christ's death and resurrection. We have victory over sin and death because we identify with Christ's death and resurrection. Kilalanin po natin, kinikilala po natin, nakikiisa tayo o tinatanggap po natin, yung kamatayan at yung pagkabuhay ni Kristo. Kaya nga po dito makikita natin na wala na tayong dapat na gawin na pahirapan po natin yung sarili natin. Kaya po ang sabi ng Romans chapter 6 verse 1 to 10. Ito po ang ating pong gagawin ngayon. Expository. Nandito po tayo sa Romans, dito natin pag-aaralan ang lahat po ng pag-uusapan natin. I-expose po natin yan. Kaya nga po, hayaan po natin o hingin po natin sa banal na Espiritu na buksan niya po yung ating mata ng ating puso, mata ng ating pangunawa upang pong lalo nating maunawaan kung gaano po tayo kamahal ng Diyos, kung ano ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Amen. Tayo po yung sumandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat. Salamat sa iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Salamat po na pinagkaloob mo sa amin, sa sangkatauhan, upang kami, Panginoon Diyos, hindi na namin pahihirapan po yung aming sarili. Kung hindi po tanggapin namin si Kristo ng taos-puso po namin, Panginoon, bilang Panginoon at tagapagligtas po namin, Panginoon Jesus. Panginoon, sa gabi pong ito ang dalangin ko, buksan mo ang mata ng aming mga puso, mata ng aming pangunawa, upang, Panginoon, tunay nga po, na aming maunawaan, maisa puso po namin, kung ano yung unconditional love mo, kung paano po, Panginoon Diyos, na naghirap ka doon sa krus ng Kalbaryo, inako mo ang lahat para kami, Panginoon Diyos, ay hindi na namin gawin pa yung mga paghihirap na yan, Panginoon. Ang pwede lang namin gawin, Panginoon, i-confess po namin ang aming mga kasalanan sa inyo, Panginoon Diyos. At kayo, Panginoon, ay matuwid. Kayo po, Panginoon, ay lilinisin ninyo kami, Panginoon Diyos. Sa lahat ng mga kasalanan na meron kami, Panginoon. Lord, kinokompes po namin sa aming mga labi, Panginoon, na kayo ay Diyos, aming Panginoong Jesus. Lord, salamat po sa mga commandments mong ito, sa mga katuruan mong ito, Panginoon Diyos. At nawa, yung aming mga bisita, Panginoon, lalo pa nilang maunawaan kung gaano mo sila kamahal, Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat. Banal na Espiritu, kumilos po kayo sa aming kalagitnaan. Malaya po kayong kumilos.
sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon. Itago mo po ako sa inyong likuran, Panginoon. Ang salita mo, ang siya maging salita ko po, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po yung nangangailangan ng kalayaan sa anumang uri ng mga bisyo, Panginoon Diyos. Lord, in the mighty name of Jesus, tanggapin nila sa gabing ito yung kalayaan na yun, Panginoon. Kapatawaran, Panginoon. Nangangailangan ng kapayapaan, Lord. In the mighty name of Jesus. Nangangailangan po, Panginoon Diyos, ng pagkakasundo sa pamilya. In the mighty name of Jesus. Lord, kumilos po kayo sa kanilang mga puso, Panginoon. Panginoon, yung nangangailangan, Panginoon, o yung gusto mag-release ng forgiveness, Panginoon. Bigyan mo po sila ng lakas ng loob, Panginoon, na sumunod sa inyong mga pinag-uutos. Panginoon, maraming salamat po. Salamat po sa gagawin mo sa gabing ito, sa bawat isa't isa sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Sino po yung tinatanggap niya na na siya po ay namatay, kasama ni Kristo, nabuhay na muli. Yan po yung ating pag-aaralan dito sa una po nating tema. Kaya po dito sa Romans chapter 6 verse 1 to 10, ano po ang sabi dito? Well then, sabi po, should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace? Tayo ba ay magpapatuloy na magkakasala, gagawa ng kasalanan? Para ba yung biyaya ng ating Panginoong Jesus, ng Diyos, ay sumagana? Ano po ang sabi dyan? Of course not. Hindi. Natural, hindi. Sabi po diyan. Since we have died to sin. Tandaan po natin, magbuhat po nung tinanggap natin si Kristo, ang ating Panginoong Hesukristo, bilang Panginoon at tagapagligtas po natin, tayo po ay na-born again. Yung espiritu po natin na-born again. Patay po yung espiritu na yan dahil sa kasalanan. Wala pa po tayo kasing relasyon. Nung hindi pa natin tinatanggap si Kristo bilang tagapagligtas po natin, wala pa tayong relasyon sa Kanya. Pero ngayon na tinanggap mo na siya bilang tagapagligtas mo, Panginoon ng buhay mo, driver ng buhay mo, meron ka ng relasyon ngayon sa Kanya. Yung espiritu mo, meron na buhay na po. Kaya nga po dito, ano ang sabi? Since we have died to sin, sabi niya, patay na tayo sa kasalanan. Amen po ba? Amen. Ano pa ba ang sabi dyan? How can we continue to live in sin? Kung patay na po tayo sa kasalanan, bakit pa tayo nabubuhay sa kasalanan? Kung tinatawag mo na ikaw ay isang anak ng ating Panginoong Jesus, ng Diyos. Kung namumuhay ka pa sa kasalanan, there is something na maling-mali ang ginagawa mo. Alam po ninyo doon sa salita natin, sa wika po natin, niloloko mo lang yung sarili mo. What is the use? Ano po ba ang kwenta kung naririto ka? Nakikinig ka ng salita ng Diyos, ng aral ng salita ng Diyos. At pagkatapos pala, wala naman sa puso mo. Ito po yung sinasabi. Verse 3, or have you forgotten that when we were joined with Christ, sabi po dyan, with Christ Jesus in baptism. Sino na po yung water baptized po dito? Taas po yung kamay. Taas po yung kamay. Ano po? Yung iba po hindi pa. Pakinggan po ninyo ito. Bakit napaka-importante po ng water baptism? Opo, naririnig po natin ang isa sa simbolo po ng water baptism po. Ito po yung dinideklara mo. Sa publiko na hindi mo kinahihiya ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba?
Kaya noong si John po nagbabaptize, sa River of Jordan po siya, ang daming nanonood dyan. Kaya yung mga nagpapabaptize po doon, talagang pinagmamalaki po nila. Kaya tayo dapat ganito po. Dapat maunawaan po natin ang water baptism. Hindi po yung inilubog ka lang pagkatapos inahong ka tapos na. Hindi po. Ayan po, pag-aaralan natin. Sabi po dyan, or have you forgotten? Ang kausap po dito, mga Kristiyano na to, nakalimutan na ba ninyo? Sabi po dyan, that when we were joined, noong tayo po ay nakiisa sa kay Kristo sa pagbabautismo, we joined Him in His death. Hindi po physical death ito na sinasabi po. Alam po ninyo, kung kayo po mga na-water baptized na po, dito po, maunawaan ninyo itong pinag-aaralan natin. Hindi ba inilubog ka? Sa tubig. Amen po ba? Amen. Hindi naman kayo nilubog sa putik siguro, sa tubig. Ito po yung sinasabi dito. We join Him in His death. Pagkatapos po, nilubog ka ng ganyan, ngayon, iniahon ka. Nung inilubog ka, yun po ay simbolo na kasama mong namatay si Kristo. Ano ang namatay doon? Yung luma mong pagkatao. Amen po. Ano ba yung luma mong pagkatao? Yung mapagmura ka, mainitin ang ulo mo, manggagadso ka, sinungaling ka, mambababae ka, manlalalaki ka. Lahat ng masama. Yun yung iyong masamang pagkatao. Nung inilubog ka, namatay ka kasama ni Kristo. At nung inahong ka, ano po ang sabi dito? For we died and were buried with Christ by baptism. Amen po ba? Ano ang sabi dyan? For we died, namatay po tayo po ay inilibing, kasama po ni Kristo sa bautismo. Ano pa ang sabi? And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new life. And as just, sabi po dyan, Christ was raised. Nung nabuhay po na muli ang ating Panginoon, nung tayo po ay inahon. Kung sino man po yung pastor na nag-water baptize po sa inyo, yun po yung simbolo na sinasabi dito na raised from the dead by the glorious power of the Father. Power of the Father. Now, we also may live new lives. 2 Corinthians 5:17. Therefore, sabi po dyan, if anyone is in Christ, the new creation has come. And the old has gone, the new is here. Nung inilubog ka, namatay ka. Nilibing ka. Yung luma mong pagkatao, yung masama mong pagkatao, nung inihahon ka, binigyan ka ng panibagong buhay ni Kristo kasama kanyang nabuhay muli. Amen po ba? Amen. Tayo po, na na-water baptize na po, napansin na ho ba ninyo sa sarili ninyo yan? Ano ba yung naging pagkakaiba ninyo? Dapat po meron. Amen po ba? Amen. Kaya nga po, every time na meron po tayong water baptism po, si Pastor Ron, ang ginagawa niya po, ipinapaliwanag niya ito. Ipinapaliwanag. May nagtatanong, Pastor, kung noon po na water baptize na po ako, ngayon noon po kasi nakisunod-sunod lang po ako. Nahihiya po ako sa mga kasamahan ko. Ako na lang ang hindi eh. Pero ngayon, pwede hubang umulit? Pwede. Ngayong nauunawaan mo na. Amen po ba? Nauunawaan mo na ngayon eh. Kaya nga po, ano pa ang sabi po sa verse 5? Since we have been united with Him in His death, we will also be raised to life as He was. Verse 6, we know that our old sinful selves were crucified with Christ so that sin might lose its power in our lives. Dapat po ang kasalanan, wala na siyang kapangyarihan sa atin. Amen po ba?
Dahil sino ba yung nabubuhay ngayon dito sa ating katawan na ito? Si Jesus, ang banal na Espiritu po. Ito ngayon ay templo na ng banal na Espiritu. Hindi na po pinamumugaran ng mga kasamaan. Amen po ba? Malinaw po ba sa atin? Ano po? Ano pa po ang sabi diyan? We are no longer slaves to sin. Amen. Hindi na po tayo alipin ng kasamaan. For when we died with Christ, we were set free from the power of sin. And since we died with Christ, we know we will also live with Him. We are sure of this because Christ was raised from the dead and He will never die again. Sigurado po tayo dito. Ano po? Bakit? Dahil nga nabuhay si Kristo na muli. Ano po? Kung yung ibang mga Diyos po ng mga ng mga ibang mga tao. Sabihin natin sila Allah, sila Buddha, ano po? Namatay yan. Pero hanggang ngayon nanatili po silang patay. Pero ang ating Panginoong Hesus, nabuhay po siya. Ikatlong araw, ano po, nabuhay po siyang muli. Kaya nga may power po tayo eh. Amen? Kaya kaya po nating labanan yung kasalanan na yan. Dapat yung kasalanan na yan, wala pong kapangyarihan sa atin. Opo, nakagkakasala pa rin tayo, pero hindi na natin pinaplanuhan. Amen po ba? Yung init ng ulo natin, hindi na katulad ng dati, na talagang mainit ang ulo mo ngayon. Dahil nasa sa iyo na yung banal na Espiritu, yung bunga ng banal na Espiritu, yung self-discipline, nasa sa iyo na po yun. Kaya nga, may disiplina ka na ngayon. Yung madali kang mainis, mapikon, uminit ang ulo, ngayon mahaba na yung PC mo. Yan po yung ibig sabihin dito. Kaya nga po, dito maano po natin itong verse 9 na ito, napakaganda. We are sure of this because Christ has raised from the dead and He will never die again. Hindi na po siya mamamatay muli. Kaya nga ang sabi po doon sa sunod, death no longer has any power over Him. Yung kamatayan, wala na pong kapangyarihan sa ating Panginoong Yesus. Kinongker na niya po yan. Ano pa ang sabi diyan? Verse 10, when He died once to break the power of sin, but now that He lives for the glory of God. Amen po ba? Naunawaan ho ba natin ngayon? Yung identity po natin, yung ma-identify po natin, tanggapin po natin, yung pagkamatay po ni Kristo at yung resurrection niya. Yung water baptism po, yan po yung sinusimbolo niyan. Kaya nga po, marami, sa mga na-water baptize ko po, na yung bang pagkaahon po nila sa tubig ng ganyan, yung iyak po nila iba, yung kagalakan po nila sa ating Panginoon, naranasan po nila noon. Amen po ba? Kaya nga, dito po makikita natin, meron pa ba tayong dapat gawin na pahirapan natin yung ating sarili? Napakalinaw po. Sa binasa po natin sa Romans chapter 6 verse 1 to 10 na ginawa na po lahat ng ating Panginoong Hesukristo doon po sa krus ng Kalbaryo. Hindi na po natin dapat pahirapan po yung ating sarili. Amen po ba? Napakadali po. Kaya nga po dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 13 to 19, for if there is no resurrection of dead, kung wala pong pagkabuhay na muli sa mga patay, then Christ has not been raised either. Kung wala daw pagkabuhay na muli sa mga patay, si Kristo hindi rin po siya nabuhay. And if Christ has not been raised, kung si Kristo po ay hindi nabuhay, then all our preachings is useless. Lahat po ng aming mga itinuturo po dito, useless po lahat. Wala pong kwenta yan. Kung si Kristo ay hindi nabuhay na muli. Ano pa ang sabi diyan? And your faith is useless. At yung inyong pananampalataya
wala ring kabuluhan kung hindi nabuhay na muli si Kristo. Kaya nga po, yung ating pananampalataya, buhay po yan dahil ang ating Panginoong Hesus ay buhay. Amen po ba? Verse 15, and we apostles would all be lying about God. Kaya nga, yung mga apostoles daw, kung hindi nabuhay si Kristo, silang lahat ay sinungaling, nagsisinungaling. Kahit na kami, kung hindi nabuhay si Kristo, sinungaling po, kasinungalingan po lahat yung aming ipinipreach dito sa likuran ng pulpitong ito. Ano po ang sabi dyan? For we have said that God raised Christ from the grave, but that can't be true if there is no resurrection of dead. And if there is no resurrection of the dead, then Christ has not been raised. And if Christ has not been raised, then your faith is useless and you are still guilty of your sins. Pansinin po ninyo, paulit-ulit na sinasabi dyan, if Christ has not been raised, and doon sa 14, if Christ has not been raised, paulit-ulit po, binibigyan pong diin. Ano po? Kung hindi nga nabuhay na muli si Kristo, saan kaya tayo pupulutin? Verse 17, inulit na naman po uli yan. If Christ has not been raised, then your faith is useless and you are still guilty of your sins. In that case, all who have died believing in Christ are lost. Yung mga mahal natin sa buhay po na nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo, kung hindi na buhay si Kristo, wala rin po silang pupuntahan. Pare-pareho po tayong pupunta sa impyerno. Yan lang ang pupuntahan natin. Dalawa lang naman ang pupuntahan ng tao. Ang langit at ang impyerno. Ang purgatorio po, wala sa Bible. Ang purgatorio nandito na. Magpapurga na po tayo para matanggal lahat po yung mga kasamaan na nandyan pa sa loob natin. Purgahin po natin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Ang daming mga po ngayon, mga iba't ibang mga kasalanan. Paikot-ikot lang naman yan Napapalitan lang yung pangalan. Pero parehong kasalanan pa rin yan. Kaya, ang sabi niya pa? Ituloy po natin. Ulitin ko po yung 18. In that case, all who have died believing in Christ are lost. And if our hope in Christ is only for this life, kung ang ating pong pag-asa kay Kristo ay dito lamang, sa lupang ito, sa buhay na ito, we are more to be pitied than anyone in the world. Tayo daw po yung pinakakawawa. Na tao. Tayong mga mananampalataya na dito. Kung hindi nabuhay si Kristo, pinakakawawa tayo. Than anyone in the world. Salamat sa Diyos Ama. Pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Na naging masunurin po siya sa lahat ng bagay, even to the point of death. Kahit na nandun na siya sa krus ng Kalbaryo, yung will pa rin ng Ama ang kanyang ginawa. Para lamang po yan sa akin, sa inyo, sa ating lahat. Hindi ba mabuti ang Diyos? Iba po yung kanyang pag-ibig sa atin. Amen po ba? Salamat sa ating Panginoong Jesus. Pangalawa po, we have victory over sin and death because we consider ourselves dead to sin. Amen po ba? Kinukonsidera na ho ba ninyo magbuhat nung tinanggap ninyo si Kristo bilang sarili ninyong tagapagligtas? Na yung sarili niyo patay na sa kasalanan. Ang isang patay po na nakaburol, kahit na bigyan mo pa ng droga yan, bigyan mo pa po ng alak yan, itabi mo sa magagandang mga babae, kung lalaki man yan, wala na po siyang pakialam. Wala na siyang pakiramdam.
hindi na niya papansinin yan. Dapat tayo bilang mga mananampalataya, tunay na mananampalataya, ganyan po dapat tayo na ituring natin ang kasalanan po. Yung sarili natin dapat patay na po sa kasalanan. Amen po ba? Hindi na tayo nag-i-enjoy sa kasalanan. Hindi na po tayo nag-i-enjoy na nanonood ng pornography sa mga cellphone ninyo. Kanya-kanya ninyo cellphone. Hindi na rin kayo nagbababad sa mga cellphone. Nagbababad kayo ngayon sa Bible. Amen po ba? Malinaw po ba sa atin? Kinukonsidera ba natin ito? Dito pa lang sa pamagat, consider ourselves dead to sin. Ang lalim na po nito. No po? Kaya po, alam ninyo, yung old nature po natin, opo, kung minsan, bumabalik po yan eh. Pilit na binabalik ng kaaway eh. Para hinihila ka niya doon nga lumamong pagkatao eh. Ano po? Pero meron tayong kapangyarihan, di ba? Meron tayong authority, di ba? Yung Luke 10, tama nga ba? 10:19 o 19, tama po, no? 10:19. Binigyan tayo ng authority. Ayan po. To trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy, nothing will harm you. Kompleto po ang Diyos kapag nagbigay po siya sa atin. Kaya bilang mga mananampalataya, ano po, kayang-kaya nating labanan ang kasalanan eh. Nasa sa atin lang naman po kung matatalo tayo eh. Di ba? May quotation, lagi po, yung kinukote ko po lagi, ano po, yung life is not a series of chances, it is a series of choices. Choice naman natin eh. Ano po, tayong mga lalaki eh, kahit na napakaganda ng babaeng yan, kahit na maghubad yan sa harapan mo, kung ikaw talaga, pinaninindigan mo yung pananampalataya mo na hindi mo imamak ang Diyos, pwede mong talikuran yan. Bakit si Joseph nagawa niya yon? Isa lang naman ang Diyos natin. Diyos ng lumang tipan at saka ng Diyos ng bagong tipan. Hindi po nagbago yan, siya pa rin. Kaya nga, kung itong katawan po natin itong sarili na natin, ano po, kinukonsidera po natin, itinuturing po natin, ibinibilang po natin na patay sa kasalanan. Hallelujah! Ano po, victorious po tayo. Sigurado po yan. Sa Hebrews chapter 10 verse 26, sabi po niya, if we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, kung tayo daw po ay nagpapatuloy sa kasalanan, pagkatapos nating tinanggap yung ano po yan, knowledge of the truth, ano po yung kaalaman sa katotohanan, ano po ang sabi? No sacrifice for sins is left. Tandaan po natin, minsan lang po namatay si Kristo para sa atin at hindi na po mangyayari ulit yun na magpapapako pa siya uli. Minsan lang po yun. Kaya nga dyan, ano ang sabi? No sacrifice for sins is left. Tapos na po yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po tayo, bilang mga tunay na mananampalataya, ang ating pong responsibilidad ay yung pong ating pagsumikapan, ano po, na itong pananampalataya po natin ito, yung kaligtasan po, yung biyaya na ipinagkaloob po sa atin, dapat iniingatan natin yan. Ipinaglalaban po natin. Opo, habang nandito po tayo sa mundong ito, marami pong tukso. Marami pong trials, maraming mga problema. Pero ano naman po ang sabi ng James? Consider it all pure. Ano po? Alin? Yung mga trials na yan, different kinds of trials. Dahil natitest po yung faith natin. Sa Peter naman po, ano ang sabi? Tayo po ay katulad tayo, yung pananampalataya natin katulad po ng ginto na sinasalab po, inilalagay sa apoy. Ano po? Bakit? Ano po ang purpose noon? Bakit ang ginto nilalagay sa apoy? Para po matanggal yung dumi. Para lumitaw yung tunay na ginto.
alam po ninyo sa atin, paano lumilitaw yung totoong faith po natin kapag dumadaan po tayo sa mga problema, sa mga trials. Diyan nasusubok po yung ating pananampalataya. Sa mga kasalanan, yung mga tukso, sa araw-araw po na makikita po natin diyan kung talagang itong katawan na ito, talagang patay na sa kasalanan. Ano ba yung mga basic na mga kasalanan na yan? Na nangyayari sa buhay po natin. Kung yung yung mga nagda-drive, pag in-overtake ng alanganin, ano ang nangyayari? Umiinit kaagad ang ulo po natin. Di ba? Nakakapagsalita ka ng hindi maganda. Mga kasalanan po na nagagawa po natin yan. Na marami po yan, alam po ninyo yan. Kaya nga po dito makikita natin sa Romans chapter, ay tapusin ko muna po ito. If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sin is left. Doon po sa 27, but only a fearful expectation of judgment or raging fire that will consume the enemies of God. But only fearful expectation of judgment. Alam mo na ang katotohanan, pagkatapos sinasadya mo pang magkasala, ano daw yung dapat ma-expect? But only a fearful, katakot-takot na expectation po, na judgment. Ano yung judgment na yon? Raging fire that will consume the enemies of God. Yan po. Salita po ng ating Panginoon yan. Kaya po, pinapaalalahanan tayo. Alam na po natin ang katotohanan. Amen po ba? Amen po. Alam natin ang katotohanan. Alam po natin kung ano ang ayaw ni Lord. Amen. Dapat hindi na po natin ginagawa yan. Amen po. Kung nagagawa man natin po yan, nagiging po tayo, yung bang inis na inis ka sa sarili mo, nagigrib ka. Lungkot na lungkot ka, Lord, sorry po. Talagang sa pinakaloob-looban mo, nagigrib ka, nagdadalamhati ka, Lord, sorry. Amen po ba? Ituloy po natin itong Romans chapter 6. Nasa verse 11, 13 na po tayo. Ano po ang sabi? So you also should consider yourselves to be dead to the power of sin and alive to God through Christ Jesus. Do not let sin control the way you live. Amen po ba? Do not let sin control the way you live. Sino po yung dapat mag-control dito? Ang Diyos ba? O tayo? Amen. Tayo. Dapat. Bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Alam po ninyo, bakit tayo nagtatagumpay? Dapat po lagi nating yung unworthy servant lang po tayo. Sa Luke. Dapat natin ginagawa po yan. Kapag tayo po ay nagtatagumpay sa bawat mga problema, mga trials po na ating pinagdadaanan, yung mga kasalanan na yan, dapat po lagi nating sinasabi, Lord, dahil lamang sa biyaya mo, dahil lang po sa biyaya ninyo, Panginoon. Alam po ninyo kung wala po yung biyaya ng Diyos, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu sa atin, kahit kailan di naman tayo magtatagumpay sa kasalanan. Bakit lang tayo nagtatagumpay? Dahil nga nandito yung banal na Espiritu. At saka sa biyaya lang po ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga, do not let sin control the way you live. Do not give in to sinful desires. Amen po ba? Huwag tayong bibigay doon sa mga kasamaan, yung pita ng laman. Ano ba yung very familiar na nagagawa po ng karamihan ngayon kahit na matanda, bata, teenager po yan, adult man yan, ano po yan?
Yung nagbababad ka sa cellphone. Ano po? Sino ang nagko-control sa inyo niyan? Pagkatapos, pagdating ng oras na sinasabi sa iyo ng banal na Espiritu, mamasa na kang Bible. Basa mo na yung Bible. Mag-pray na ka. Ala ka pa man 1 minute, 30 seconds, kekera na ka. Di ba? Pagod na pagod ang nararamdaman mo. Pero pag hinawakan mo ulit yung cellphone, naglaro ka, gising na gising ka. Tandaan po ninyo, malapit na dumating ang ating Panginoon. Hindi na po biro-biro yung nangyayari sa kapaligiran po natin. Lahat po ng prophecy nangyayari na po. Kung inyo pong pinagmamasdan yan. Kaya nga po, ano ang sabi dyan? Do not give in to sinful desire. Para hindi ka bumigay, ano ang dapat mong gawin? Magkaroon ka ng intimate relationship sa ating Panginoong Yesus. Amen po. Bigyan po natin ng panahon ang salita ng Diyos. Amen po. Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Meron po ako nabasa sa Facebook. Si Satanas hindi na po nag-e-effort sa loob ng church. Bakit? Kasi maraming mga Kristiyano daw, sila na mismo, nagbo-volunteer na sila. Ano yan? Meron pong chismosa, naninira ng kapwa Kristiyano. Kaya si Satanas, sitting pretty na lang, nakatayo na lang pinapanood niya ang mga Kristiyano. Hindi na nag-e-effort. Nung binabasa ko po yun, wapen Tapos itong pinag-aaralan natin, consider ourselves dead to sin. Dapat yung bibig na yan, patay na sa chismis. Sa mga paninina. Amen po ba? Sabi diyan, huwag ninyong hayaan na paggamit ninyo yung iba't ibang parte ng inyong katawan sa kasamaan. Karamihan ang ginagamit ito yung bibig Di ba? Ano po? Balo mo. Pastor, makanyan niya. Sabi niya. Kapatid, makanyan niya. Lahat ng sama ng loob, kasi inimbak niya, ginamit niya yung puso niya sa lahat ng mga sama ng loob. Kaya, kung ano yung laman ng iyong puso, the abundance of the heart, the mouth speak. Kung ano yung laman ng puso mo, yan ang lalabas sa bibig mo. Ang sabi po dito, ano sabi? Do not let any part of your body becomes an instrument of evil to serve sin. Part ba ng body yung puso? Kung saan natin iniimbak? Yung mga sama ng loob? Yung mga unforgiveness? Yung mga grudges po na yan? Na maliwanag po ba sa atin? Huwag nating ipagamit anumang parte ng katawan po natin sa kasalanan. Amen po ba? Yung kamay, yung mata natin, po natin? Huwag natin gamitin yan sa masama. Yung pagnanasa. Yung tenga po natin. Huwag nating ipagamit sa kasalanan po yan. Ano pa po ang sabi? Instead, give yourselves completely to God. Can I hear amen po? Ano ang sabi? Ipagkaloob mo ng buong buo ang iyong sarili. Kanino? Kay Jesus. Po? Tandaan po ninyo, completely. Hindi po siya 50-50.
Hindi po siya 90%, hindi po siya 99%. Complete. Pag sinabing complete, 100 po yan. Amen po ba? Naunawaan po ba natin yung... Hindi ba ang sarap po kapag nauunawaan natin yung katuruan sa Bible? Ang sarap na Kaya nga po, tayong mga Kristiyano, tayong mga tunay na born again, kapag ito pong salita ng Diyos, ito pong katuruan na ito, tinatanggap po natin na maluwag sa puso po natin. Nagiging magaan yung pakiramdam natin. Nagiging matuwid yung pamumuhay po natin. Tapos itong laman na ito, nagiging manhid na po sa kasalanan. Namamatay na yan sa kasalanan. Kaya kahit na po ang mangyari, hindi mo na pinapatulan yung kasalanan. Amen po ba? Ano pa ang sabi po dyan? Pagkatapos nung give yourselves completely to God, for you were dead, but now you have new life. So you use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Amen po ba? Himbis na makasalanang chismis ang ginagawa mo, itismis mo si Jesus. Ipagsabi mo si Jesus. Kung ano ang ginawa niya sa buhay mo, kung paano kanya binago, kung paano mo nararanasan yung kanyang mga salita, mga promises, mga pangako niya sa iyong buhay. Katulad po kahapon, meron po tayong kapatiran, first timer, fellowship po namin. Nag-testimony po siya. Hindi ko na po sasabihin yung pangalan niya. Meron siyang dati siyang BPO ba yan tawag? Pagkatapos, nangarap siya maging VA. Sabi niya, akala ko madali noon. Yung pala mahirap. Pero may panalangin din siya. Yung bang ma-promote siya o taasan ng sweldo niya. Pero alam po ba ninyo kung ano ang pinagkaloob ng Diyos sa kanya? Parehas, taas at saka promotion. Sahod. Sabi, alam po ninyo, alam naman ng Diyos ang puso po natin. Alam niya po, hindi po natin pwedeng pagsinungalingan yung sarili natin. Hindi tayo pwedeng maging hipokrito sa sarili natin. Baka masampal mo yung sarili mo. Alam mo kung sa harapan ng Diyos kung ano ka. Alam po natin yan. Patay ba yung sarili natin sa kasalanan? O 50-50 pa rin tayo? Kaya po dito, sabi? So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Kaya kung ang ginagawa po natin, mag-share, mag-win ng souls, nagbibigay po ng glory yan sa ating Panginoon. Amen po ba? Napakasarap po niyan. Na kapag ganyan po yung ating nagagawa, nag-glorify po natin ang ating Panginoon. Alam po ninyo, tuwing nag-glorify, napapasaya po natin ang ating Panginoon, laging meron po yung blessing. Yan naman po ang maganda sa ating Diyos. Hindi po siya kasi kuripot . Pag natuwa ang Diyos, talagang may blessing po yan. Amen po ba? Kaya kung patay na po tayo sa kasalanan, hindi na tayo nag-i-enjoy sa kasalanan. At kung magkasala ka man, ikaw ay nag-grieve. Ano ba sa Tagalog yung lungkot na lungkot ka. Nanghihinawa ka. Masakit ang loob mo. Bakit nagawa mo yun? Dahil kapag mahal mo ang ating Panginoon, hindi mo hahayaan na masaktan po siya. Hindi ka gagawa ng pangit para umiyak ang Diyos. Para lumungkot po siya. Nadadama niya po yung ating nadarama. Kaya nga po, kapag mahal po natin ang isang tao, hindi natin hinaayaan o hindi natin ginagawa, nasaktan po sila. Di ba? Dapat ganyan din po ang ating Panginoon.
Kaya, kung patay po tayo sa kasalanan, itong katawan na ito, panindigan na po natin. Ano po? Katulad kanina, nagkukwentuhan po kami sa CEO namin. Yung isa ko po CEO, nagkukwento siya. Nagsishare po siya dito sa kasama niyang katrabaho niya. Dahil itong kasama po nating ito, pagdating po ng oras, uuwi na yan. Ano po? Dahil pinapaniwalaan niya na kahit na hindi siya mag-overtime, hindi siya magpagod, basta ginagawa niya yung binibigay niya, yung para sa Panginoon, ginagawa niya yung para sa Panginoon, isusustain ng Diyos yung kanyang pangangailangan. Itong katrabaho niya, sinasabihan niya, napapansin ko sa iyo, lagi kang nag-overtime, umuwi ka ng alas 6, sabi niya. Ano po? Bakit? Hindi ba kontento yung yung sahod mo? Sabi. Naitanong ko po, pila niya wari pamilya? Adwa. O ita naman pala Sabi. Kinangwayang bato para pikpok na kay sarili na. Alim mo ita pare machik siya po. Sabi niya, balo mo kaya makanyang ka. Tuki ka na ako misan kay Kalbariana. Bamo nga balo nunan yung katutuan. Sa palagay po ninyo, natutuwa ba ang Diyos doon sa ginagawa ng kapatid natin na yon? Pandiretsang ke, sabi niya. Na bayang mi kaisipan, sabi niya. Wapen ika akakit kuping ke ka, sabi niya. Bala mo, wala kang problema. Eka magkasakit. Datang ngayong oras, ingkay na, muli na ka. Ingkay na. O makanano kasi, tutok yang ke, impagawa na ning ginukan ako. Pangabiyayang ko. Amen po ba? Kung tayo po talaga, patay na tayo sa kasalanan, ang dami nating magagawa para sa ating Panginoong Yesus. Ang dami po. Kaya nga, itong mga pinag-aaralan po natin ito, tamang-tama na naman. Para po sa atin. Lahat naman po ng mensahe ng ating Panginoon para sa atin lahat Napansin ho ba ninyo yan? Kaya nga po, magbuhat po ngayon, itong buong katawan po nating ito, pagagamit lang po natin para sa kalwalatian po ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Pangatlo po, we have victory over sin and death because we rely on grace, not the law. Pag pinag-uusapan po ang grace at saka law, ang dami po nagbabangayan po dito. Kayo ho ba naniniwala ba kayo na ang Old Testament ay salita ng Diyos? Ang Diyos ng Old Testament, siya rin ba ang Diyos ng New Testament? Pag pinag-uusapan po ito, ang daming nagbabangayan. Pag pinag-uusapan po yung tithes, ang sabi ng iba, sa Old Testament yan, pastor. Pero pagdating sa blessing, gusto nila walang Old Testament. Walang law. Pagdating sa sa blessing. Sa akin lang po ito. Kung ang tithing nasa Old Testament lamang, at iyan, wala nang bisayang kapag ginagawa mo pagdating sa New Testament, sa kapanahunan natin, bakit pa kaya ipinasulat o pinalagay ng Diyos? Bakit kaya? Para lang basahin natin, ganyan pala. Hindi ba ang salita ng Diyos buhay, active, living and active? Kung sinasabi po natin na ang Diyos ng Old Testament at ang Diyos ng New Testament ay isa lamang, ang salita niya rin, iisa lang. Makapangyarihan po. Yung salita niya sa Old at saka sa New Testament, makapangyarihan po lahat yan. Kaya nga po, ang sabi? Kung sinasabi nila, ang Malakay 3:10 ay under the law, tingnan naman po natin
yun pong Malakay 3:6. Bago po natin pag-usapan ang Malakay 3:10. Ano ba ang sabi ng Malakay 3:6? Ano po ang sabi diyan? I, the Lord, do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Pinag-uusapan natin ang tithes, ang offering. Sino po yung unang nagbigay ng tithes? Sino po? Sino po? Si Abraham po. Kanino siya nagbigay ng tithes? Kay Melchizedek. Typology po ni Kristo yan. Kaya nga po si Melchizedek, wala po siyang genealogy. Hindi po natin makikita yan kung saan siya nagmula. Wala nga siyang pinagmulan eh. Ano po? Bakit si Isaac at saka si Jacob, hindi po sila nag-tithes? Kasi walang pare noon. High priest. Ano po? Kaya nga po si Abraham. Kung ganito, sabi ko nga, bakit pa ipinasulat o bakit ibinibigay ito ng halimbawa sa atin? Noong una pa, kay Abraham, bakit nag-tithes na nga siya? Kung ito, walang hindi siya importante. Di ba? Kung nagbabasa po kayo ng Bible, kung yung mga iba sinasabi nila, under the law yung tithings eh. Alam po ninyo, yung kapag ang isang mananampalataya, ganyan po yung way of thinking niya. Ano po? Ayaw lang niyang magbigay ng tithes at saka offering. Bakit? Kasi mahal niya yung pera niya. Love of money is the root of all kinds of evil. Ano po? Kaya ganyan siya mag-isip eh. Mahal niya yung pera. Pero pagdating sa blessing, gustong-gusto niya. Kaya yan kung ano under the law po yan. Ano ba ang sabi ng Romans chapter 7 verse 7? Ano po ang sabi diyan? What shall we say then? Ano ba ang masasabi natin ngayon? Is the law sinful? Ang kautusan ba kasalanan? Certainly not. Nevertheless, I would not have known what is sin was had it not been for the law. Hindi ko kung hindi sa kautusan, hindi ko malalaman, sabi niya, kung ano po dyan, what sin was had it not been for the law. Kung ano yung kasalanan, sabi niya. Tama nga naman. Ano ba yung sabihin natin? Do not enter. Ano po? Batas po yan. Tama po ba? Pag nilabag mo yan, ano ang mangyayari sa iyo? Natural, kung mayroong pulis diyan, kung mayroong mahuhuli ka. Nilabag mo eh. Kaya nga, merong batas para malaman mo, bawal na pumasok doon. Pag pumasok ka, merong karampatang, parusa. Yan po ang kahalagahan ng batas. Kaya ano pa ang sabi niya diyan? For I would not have known what coveting really was if the law had not said, you shall not covet. Huwag mong hangarin na sain yung asawa ng iba. Ano po? Kung wala yung law na yon, alam mo ba na mali yung ginagawa mo? Kaya nga, yung batas po, inilagay yan para malaman natin. Yan yung magiging guide po natin. Na dapat ito hindi natin gagawin kasi pag ginawa natin yan, magkakasala tayo. Ano po? Kaya nga, doon sa verse 12 naman po ng Romans chapter 7, verse 12, ano ang sabi? So then, the law is holy. And the commandments is holy, righteous, and good. O masama ho ba ang kautusan ngayon? Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ang kautusan ay banal. Ang commandments ay holy, banal pa rin. Righteous and good. Yan po ang yung pong naidudulot o naibibigay ng batas po sa atin. Kaya nga, dito makikita po natin, na sinasabi rin ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 9, verse 20. Ano po ang sabi niya dyan? 1 Corinthians chapter 9. Ano po? Yan po. To the Jews, I became like a Jew. Sabi po niya. To win the Jews.
To those under the law, I became like one under the law. Though I myself am not under the law, so as to win those under the law. Nagbigay nga po ng ilustrasyon ng ating senior pastor. Sabi niya po. Sa Galatian po, yung mga Kristiyano, yung mga Judaizer po doon, mga Hudyo po ito, na maraming alam po, master po nila yung Torah. Sa kanila po, nung panahon nila, ang sinasabi nila dito, kapag hindi ka tuli, hindi ka ligtas. Kaya dapat magpatuli ka. Yan po yung kautusan nila ngayon, na ay under the law yan. Sabi nga ni Pastor Manny, kung tayo po, sa panahon natin, tuli tayo, di under the law tayo. Kung sinusunod po natin yung batas na yan. Bakit tayo nagpapatuli, tayong mga lalaki? Dahil po sa po natin, yung health natin, yung health concern po natin. Tama po ba? Hindi para tayo ay maligtas. Kasi po yan ang sinasabi ng mga Judaizer po noon, magpatuli muna kayo. Kasi Gentiles kayo, magpatuli muna kayo, tulad namin, para makamit ninyo ang kaligtasan. Pero tayo po, hindi natin ginagawa na mag-tithes po tayo, mag-offering po tayo, para po tayo ay maligtas. Ginagawa po natin yan dahil mahal natin ang Diyos. Na nagbigay po ng lahat na kung anong meron tayo sa kasalukuyan. Kayo po na nagtatites, nagbibigay ng offering, inagarabyado na po ba kayo ng Diyos? Binudol-budol na po ba kayo ng Diyos? Kung sinabi niya doon sa Malakay 3:10, I will open the windows of heaven. Binuksan niya po ba ang bintana ng langit sa inyo? Magbuhat nung nagbigay kayo ng tithes, ng offering ninyo. Naranasan ho ba ninyo yung kasaganaan, yung proteksyon ng Diyos sa inyo? Di kahit na under the law yan, kahit na nasa Old Testament yan, mabisa pa rin pala yan. Ewan ko doon sa mga nagganon po yung mga kaisipan nila, puro na lang under the law sila. Binasa lang nila, mas marunong pa sila sa nagpasulat sa Holy Spirit. Pinag-aralan lang nila yan. Yung karunungan ng tao, kamangmangan lang sa Diyos eh. Yung karunungan po natin, kamangmangan lang yan sa Diyos. Tapos, ang galing-galing natin magmalaki, na tinutwist po natin ang salita ng Diyos, ang katuruan niya. Mahiya naman po tayo sa harapan ng Diyos. Kung itong buhok natin dito na nakalagay sa mga ulo natin, hindi naman natin mabilang. Pero ang Diyos, bawat nahuhulog niya, alam niya. Tapos kung mag-reason po tayo, akala mo sino tayong marunong? Mapatid lang yung ugat mo na maliit dito. Hindi mo na kayang dugtungin yan eh. Kaya nga po naitanong ko, yung bang Diyos ng Old Testament, New Testament, magkaiba o magkaparehas lang? Iisa lang yan. Iisa lang po, same po yan. Kaya po nandyan ang kabuuan, yung 66 books, para basahin po natin. Para malaman po natin gaano makapangyarihan ang ating Diyos. Bakit siya nabuhay? Bakit ba siya napako sa krus? Para po malaman natin, matutunan natin ngayon. Yan po yung itinuturo po sa atin. Yan yung nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para ang mga kasalanan po, mapaglabanan po natin. Amen po ba? Kaya nga po, lahat ng mga nagagawa po natin, tandaan po natin, sa biyaya lang po ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Meron pa po yan, yung Matthew chapter 5, verse 17. Alam po ninyo ang sabi ng ating Panginoon dito. Do not think that I came to abolish the law or the prophet, sabi niya po. I have not come to abolish
them but to fulfill them. Ano po? Masalaya po kaya kata mo. Kaya pag may nagsasabi po, under the law ko kasi huwag ninyo silang paniwalaan. Mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kapag nag-aaral tayo, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, hingin po natin yung leading at yung guidance ng Holy Spirit para i-guide niya tayo. Amen po. Kaya na pala, alas 8 na, bala ko sa alas 7 yan, right? Kaya na. Sige po, tuloy natin yung Romans chapter 6, verse 14 to 23. Sin is no longer your master. Sin is no longer our master. Amen po ba? For you no longer live under the requirements of the law. Instead, you live under the freedom of God's grace. Well then, since God's grace has set us free from the law, does that mean we can go on sinning? May ibig sabihin na tayo po ay patuloy na magkakasala? Of course not! Don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey? Tama po ba, di ba? Kung sino po yung lagi natin sinusunod, yung ginagawa, siya po yung master natin. Ano po? Ano ba ang sabi niyan? You can be a slave to sin, which leads to death. Or you can choose to obey God, which leads to righteous living. Ano ang gusto ninyo? Kayo ba, you can be a slave to sin? Maging alipin kayo ng kasalanan, ng kasamaan? O kayo ay ano po yan? It leads to death? O kayo, piliin ninyo, mag-obey kayo sa Diyos na ito po ay nagli-lead sa righteous living. Ano pong gusto ninyo? Magulong pamumuhay o yung matuwid na pamumuhay na may kapayapaan ka pa? Ang sarap kaya ng nabubuhay po na may kapayapaan. Yung matuwid ka sa harapan ng Diyos. Wala kang itinatago. Amen. Ano pa po ang sabi dito? Thank God, once you were slaves of sin, but now you wholeheartedly obey this teaching we have given you. Now you are free. Now you are free from your slavery to sin, and you have become slaves to righteous living. Ano po? Hindi na po tayo alipin ng kasalanan, kung hindi alipin na po tayo ng, ano po yun? Righteous living. Yung matuwid na pamumuhay po tayo ay alipin. Because of the weakness of your human nature, I am using this illustration of slavery to help you understand all this. Previously, you let yourselves be slaves to impurity and lawlessness, which led ever deeper into sin. Now, you must give yourselves to be slaves to righteous living so that you will become holy. Ano po? Uulitin ko po. Now you must give yourself to be slave to righteous living. Ngayon, ipagkaloob mo, ibigay mo yung sarili mo. Saan? Doon sa matuwid ng pamumuhay. Para ano? So that you will become holy. Agiging banal ka. Alam po ninyo yung righteousness, tayo naman, hindi naman tayo matuwid eh. Inimpute lang po sa atin yung righteousness ng Diyos. Kaya nga po, dapat, kanino ninyo gusto maging alipin? Sa masama o sa mabuti? Nasa sa inyo po yan. Choice po ninyo yan. Kaya nga po dito, ano pa ang sabi po, when you were slaves to sin, you were free from the obligation to do the right. And what was the result? You are now ashamed of the things you used to do. Things that end in eternal doom. Ano po? You are now ashamed. Ngayon, kapag nakakagawa ka ng hindi maganda, ng kasalanan, nahihiya ka. Ano po? Nahihiya ka sa mga bagay na dati mong nagagawa at ngayon ayaw mo nang gawin yan. Ano po? Things that end in eternal doom. But now you are free from the power of sin. Ngayon, ikaw ay malaya na sa kapangyarihan ng kasalanan. Ano po ang sabi diyan? And have become slaves of God. Tayo po ay alipin. Kanino? Sa Diyos. Kay Jesus.
Amen po ba? Now you do these things that lead to holiness and result in eternal life. Now you do those things. Ngayon, ginagawa mo, ano yun? Yung matuwid na pamumuhay. Kaya nga, ano ang resulta niyan? Now you do those things that lead to holiness and result in eternal life. For the wages of sin, sabi po dyan, is death. But the free gift of God is eternal life through Christ Jesus, our Lord. Naunawaan ba natin ngayon? Bakit po tayo ay umaasa sa biyaya ng ating Panginoon? Tandaan po natin, ako po, lagi ko pong isinasa puso ito, na lahat ng aking nagagawa dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Hindi sa sarili kong kakayanan. Ano po? Kapag atin pong ina-acknowledge yan, ano po, itong laman na ito ang ibig sabihin, patay na doon sa makasarili po nating, ano po, nasain. Amen po ba? Kaya nga, dito makikita po natin na napakasarap po na maranasan po natin yung katagumpayan sa kasalanan at sa kamatayan. At alam natin kung paano si Kristo namatay, nagtagumpay sa kasalanan at sa kamatayan. Dapat ganun din po tayo. Dahil binigay niya po yan sa atin. At ang nabubuhay po dito sa atin, dito, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Yesus, ang Holy Spirit. Amen po ba? Mag-review na po tayo. Victory over sin and death. Identify with Christ's death and resurrection. Consider ourselves dead to sin. Rely on grace, not the law. Last verse po, sa Colossians chapter 2, verse 14. He canceled the record of the charges against us. Kinansela po ng Diyos ang lahat po kung anong po yung ipaparatang po sa atin. Ano po, lahat against us. And took it away. Kinuha niya po lahat yan by nailing it to the cross. Inako niya po lahat ang ating mga kasalanan. Ano po, nung nakapako po siya dyan sa krus ng Kalbaryo. Inako niya po lahat yan. Kaya po ano ang sabi sa verse 15, in this way, sa pamamaraang ito, He disarmed the spiritual rulers and authorities. Sino po yung dinismarahan niya po? Si Satanas at ang kanyang mga kampon ng mga demonyo po. Tinanggalan niya po yan ng armas. Tinanggalan niya po ng kapangyarihan yan. Kaya nga wala na silang karapatan sa buhay po natin eh. Kaya nga, ang sabi doon sa awit po natin, O death, where is your sting? O kamatayan, nasaan ang iyong kamandag? Wala na pong kamandag ang kamatayan sa atin. Dahil po, kinuha na ng ating Panginoong Yesus yan. Siya na po yung may hawak sa ating buhay ngayon. Kaya nga po, bilang mga mananampalataya, dapat hindi po tayo matakot na mamatay. Kung tayo po ay tunay na anak ng Diyos, kung tunay po nating ipinamumuhay ang kanyang mga kautusan po. Ano po ang sabi pa dyan? He shamed them publicly by His victory over them on the cross. Ipinahiya niya publicly. Ano po nung nakapako po ang ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ipinahiya niya. Akala ni Satanas at ng kampanyang mga demonyo, panalo na sila, nagsasaya sila. Hindi nila alam, yun yung katapusan nila. Kaya pinahiya sila. Walang magagawa si Satanas at ng kanyang kampong ng demonyo po kung hindi natin sila papayagan. We have the authority, we have the power po na pinagkaloob po ng ating Panginoong Jesus. Tandaan lang po natin. Sabi ko nga po kanina sa aming CEO, alam ninyo, pag-aralan mo lang ang buhay ni Kristo, nandun na lahat. At hindi ka maliligaw. Bakit nagiging pabigat lang sa atin? Nagiging mabigat lang sa atin ang mga pinag-uutos, ang mga katuruan dito sa Bible na to. Kasi ayaw nating sundin. Kaya nga, ano ang mas maigi po sa inyo? Yung righteous living o yung sinful o yung masamang pamumuhay. It's
It's up to you. Iiwan ko po yan sa inyo. Pero dito po, yung victory over sin and death, tandaan po ninyo, ginawa na po ng ating Panginoong Hesus yan. Kasama po tayo dyan. Nasa sa inyo po ngayon, ano ang inyong pipiliin. At sana po, sa gabing ito, naunawaan natin yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo para po sa atin. Amen po ba? Tayo pong lahat ay